Banal at mahabaging Amang Diyos na nagmamahal sa amin at nagligtas sa amin mula sa walang hanggang kapahamakan. Sa umagang ito, nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig ng banal na salita ng Panginoon at makaroon ng banal na fellowship sa inyong pangalan, kasama po yung mga minamahal po namin na kapatiran. Samahan niyo po kami sa oras na ito sa aming pakikinig at pakikibahagi ng aming yung fellowship sa inyong pangalan. Pakaluban niyo po kami ng kalakasan at kaaliwan at kagalakan sa pamamagitan ng itong dakilang gawain. Para sa mga kapatiran na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok sa kanilang buhay, bigyan niyo po sila ng yung kalakasan at matatak na pananampalataya upang madaig po nila ang kalibutang ito sa pamamagitan ng tulong at gabay ng Banal na Espiritu. Para naman po sa mga bagong ligtas sa oras na ito, patuloy niyo po silang gabayan at tulungan upang manatili po sila sa inyong dakilang iglesia, maluwalhating iglesia, at nawa lumago po sila sa kanilang pananampalataya at pakakilala sa inyo. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, sa inyo lamang po kami nakitiwala at umaatang. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia. Unang Timoteo chapter 6. Unang Timoteo chapter 6 verse 17 po. Unang Timoteo chapter 6 verse 17 and 19 hanggang 19 po. So, kung nandyan na po tayo, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mayayaman sa salibutang ito ay ataasan mo na huwag mataas, di huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dapat sila ay gumawa ng mabuti at maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Sa gayoy, magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting sanligan para sa hinaharap upang sila ay makapanghawak sa tunay na buhay. So, yung topic po natin ngayon ay kasunod, tuloy po tayo sa topic ko po last yung sermon. Yung last sermon ko po ay yung poor yet make many rich. Making many rich. Yun po yung last ko pong topic. Yung pag-usapan po natin ngayon, yung kung ano po yung tunay na kayamanan sa harapan ng Diyos. Dahil dito po tayo nalilito o nadadaya maraming tao. Kaya kung hindi malinaw po yung ating pakaunawa sa tunay na kayamanan,
So, magiging mali po yung ating buhay. Pakikipaghabol po, humahabol po tayo sa mga bagay na hindi totoo. Sayang po yung ating oras, sayang po yung ating pagod, saka yung ating buhay. So, para hindi maging sayang yung ating buhay, so dapat malaman po natin kung ano po ang totoo o hindi. So, kung ginagamit po natin yung ating buhay sa mga bagay na hindi totoo, sayang po yung ating buhay. Isang beses po yung ating buhay sa mundong ito. 2 beses. Isang buhay lang. Isang buhay lang po nasa atin. Kung 2 po yung buhay natin, so pwede itong unang buhay ay exercise lang. Tapos yung pangalawang buhay ay, so ingat po tayo. Pero wala pong exercise sa buhay po natin. Pag lipas na po, kung natapos na po yung buhay po natin dito, isang beses na buhay, so wala nang second chance. Kaya, lahat po tayo ay first time. Ako din po, first time sa buhay. So, tayong lahat po ay first time sa buhay. Kaya, minsan wala tayong idea kung ano ang dapat kong gawin, kung ano ang dapat hawakan sa buhay, kung ano ang dapat iwasan. Pero kaya kailangan po natin bumalik sa Biblia. Kailangan po natin bumalik back to the Bible. Kung walang Bible sa ating buhay, so wala po tayong direction sa buhay. Mga tradisyon, kung titingnan po natin yung mga takbo ng buhay ng ibang mga tao, yung kanilang hinahanap, yung kanilang hinahabol, yun din po yung mga hahabulin din po natin kung wala po tayong Bible. Kapag dito po maraming tao tumatakbo, parang gusto po natin sumama doon dahil maraming tao doon. Kung wala po tayong mga tunay na pakaunawa sa Biblia, siyempre, sasama po tayo sa daming mga ibang tao. Sasali po tayo sa kanilang mga ginagawa. Kung maraming tao nandoon, doon din po tayo sasama. Pero, salamat po sa Diyos dahil ibinigay niya sa atin yung kanyang banal na salita, so para malaman po natin kung ano po ang tama o mali. Kung ano po ang totoo o hindi totoo. Parang totoo pero hindi po yung totoo. Fake po yan. Parang maganda po ito pero sa harapan ng Diyos hindi maganda. Kaya sa oras na ito, tingnan po natin sa pamamagitan ng Biblia kung ano po yung tunay na kayamanan. So verse 17 po, ang mayayaman sa salibutang ito ay ataasan mo na huwag magmataas. Huwag magmataas. Hindi lamang po yung kayamanan, yung mga matatalino sa salibutang ito. Yung mga makapangyarihan sa salibutang ito, yung mga magandang sitwasyon, yung mga maraming kakayahan, yung talento sa kanilang buhay, sabi po ng Biblia, atasan mo na huwag magmataas sa kanilang kayamanan, sa kanilang katalinuhan, o sa kanilang kakayahan. So, huwag umasa sa mga kayamanan, hindi tiyak. Yung kayamanan sa salibutan ay hindi tiyak. So, hindi nananatili magpakailanman. Mawawala po yun. Kundi, sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. So, verse 6 po, pumunta po tayo sa verse 6. Nakita po natin dito yung kasiyahan, verse 6.
So, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. So, last sermon, ito po yung pinag-usapan po natin, kabanalan na may kasiyahan. Yung kasiyahan, yung contentment. Yung content. Okay? Parang tama po ito, tama na ito. Tama na sa akin. Content. Yung kasiyahan at kasayahan ay konting mga different. So, may konting difference. Yung kontento tayo, sabi sa Biblia verse 8, kung tayo ay may pakain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Masiyahan. Kontento po ito, di ba? Kontento. Masiyahan tayo sa pakain. Kung may pakain, kung may damit, so masiyahan. Kontento. So, kung may pakain, kung may damit tayo, so pwede po tayo kontento. Pero, masaya tayo doon? Masaya? So, kanina, habang nag-almusal po kayo, masaya kayo? Masaya? Hindi, kumakain lang, kumakain. Habang nagbibis kayo kanina ng umaga, nagbibis, masaya kayo? Masaya, may damit ako. Hindi tayo masaya sa mga pakain o damit. Parang minimal, ano po ito? Minimal yung kailangan sa buhay. Kung walang pakain, patay. Kailangan kumain tayo. Habang kumakain tayo, so, hindi masaya. Dahil yun po yung mga parang minimal po ano natin. Para mabuhay, yun po yung mga requirements. Yung mga maintenance sa buhay. Kung walang damit, so, mahirap mabuhay. Kahit hindi tayo masaya sa mga kinakain na pakain o mga suot o damit po natin, pero ano ang dapat natin gawin sa mga bagay na ito? Dapat magpasalamat. Okay. Kaya habang tuwing kumakain po tayo bago mag-almusal, bago mag-tanghalian, bago maghapon, ano po yung ginagawa po natin? Bago kumain. Ano po yung ginagawa natin bago kumain? Mag-pray tayo, mag-pray. Anong sinasabi natin sa ating prayer? Salamat. Salamat sa pagkain ito. Salamat sa damit ito. Pagkagising sa umaga, masaya tayo sa umaga? Yung mga kapatiran. Pagkagising sa umaga, masaya tayo? Sakit sa sikot? Minsan pagod? Hindi tayo masaya tuwing umaga. Pero, pagkagising po tayo sa umaga, ano po yung opening prayer po natin? Salamat. Salamat sa itong panibagong araw. Ito yung blessing. May purpose ng Diyos sa itong panibagong araw. So, yun po yung kasiyahan. Okay? Habang buhay pa tayo sa mundong ito, so maraming pangailangan sa buhay, pero ito po yung pinaka-minimal, yung pagkain. Kung may pagkain ka, damit ka, masiyahan ka dyan. Masiyahan. Okay? Minimal yan, minimal. Masiyahan, magpasalamat, masiyahan ka, ibig sabihin, magpasalamat ka doon sa mga bagay. Ano mang meron na sa inyo, magpasalamat. Masiyahan ka, tapos, so, yung ibang mga minimal na kailangan, so, yun na lang, kontento ka doon, tapos, yung mga additional, ay gamitin mo para sa Panginoon. Yung para sa sarili, mga minimal needs lang para sa sarili, tapos, yung ibang mga oras, yung energy po natin. Okay? Huwag sayangin,
ito ay gamitin mo para sa Diyos. Yun po yung kabanalan. Yun po yung verse 6. Kabanalan na may kasiyahan. Kabanalan na may kasiyahan. Kung walang kasiyahan, kung walang kontento, kung walang pagpasalamat sa mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin, so walang kabanalan. Yung kabanalan po, ano po ito? Kabanalan. Separation. Separation. Kabanalan. Hindi lamang po yung separation po natin sa mga kasalanan ng salibutan. Yung first step, kailangan po tayo humiwalay sa makalupang kasalanan. Humiwalay, separate. Segregation. Mabubulok o di mabubulok. Plastic, yung mga pagkain na titira. Dapat i-separate. So, para sa recycle po, yung itong mga tipo. Kung walang separation, mahirap magamit. Hindi lamang po yung ating mga body, yung puso, pati po yung ating mga oras, yung ating mga budget, yung ating mga buhay, so kailangan din pong itabi para sa Panginoon. Kabanalan po yun. Ito, para sa Diyos. So, verse 9. Ito po yung warning. Unit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitak sa maraming hangal at nakapipinsalang pangnanasa na siyang naglulubok sa mga tao sa pakawasak at kapahamakan. Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nangnanasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinukso ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. So verse 9 and 10, ito po yung napakahalagang talata. Sana paulit-ulit po, pagubulay-bulayan po natin ito. Dahil maraming tao po ay nangnanais yumaman, so may pag-ibig po sila sa salapi. Minsan, tayo din po nangnanais yumaman. Kahit hindi po mayaman tayo, hindi pa po mayaman, pero yung ating puso ay patungo sa kayamanan. Sana malapit na po sa kayamanan. Nangnanais yumaman. Ganon din po tayo, ganitong po nga pangnanasa. Gusto ko sana yumaman, umangat sa buhay, may sariling ganito, sana maging maayos yung buhay ko, successful life. Okay? Ito po yung pangarap po ng maraming tao, pangarap, pangnanais, pangarap, dream ng maraming tao. Ingat po tayo dyan dahil yung nangnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso. Nahulog sa tukso, temptation. Nabibitak sa maraming hangal at nakapipinsalang pangnanasa. Nabibitak. Okay? Nahuhulog. Naglulubok sa mga tao sa pakawasak at kapahamakan. So, napaka-seryoso po yung mga ending. Kapag meron po kapag yung ating puso ay habol pa rin, nangnanais pa rin sa kayamanan sa salibutan, kapag yun pa rin po yung ating hinahabol sa buhay, successful life, so doon po nagumpisa po yung lahat uri ng mga tukso, temptation, nakapipinsa lang, harmful, hangal, na pangnanasa, nagumpisa po doon dahil hindi po nila alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi po nila alam kung ano ang kalooban ng Diyos, yung plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya, so, yung buhay po natin dito ay sinasayang. Sinasayang po nila yung kanilang oras sa mga bagay na hindi mahalaga. Sinasayang po nila yung kanilang energy, yung oras, yung kanilang budget sa mga bagay na hindi mahalaga. Sayang po yun. Maraming tao po ay nadadaya
dadadan. So, pumunta po tayo sa Revelation chapter 2. So, Revelation chapter 2, verse 8. Verse 8, Asa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay. So, verse 9, Alam ko ang inyong kapikatian at inyong karalitaan, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninirang puri ng mga nasasabing sila ay mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila ay isang sinagoga ni Satanas. So, dito po natin nakikita yung isang iglesia sa Smyrna. From verse chapter 2, chapter 3, nakikita po natin yung 7 churches sa Minor Asia sa panahon po ni Apostle Juan, 7 churches. So, isulat po dito. So, number 1, so Ephesus Church. So, number 2, Smyrna Church. So, number 3, so Pergamo. Number 4, Thyatira Church. And number 5, Sardis. Okay? Sardis Church. Number 6, Philadelphia Church. Number 7 ay Laodicea. So, Ephesian Church ay ano po yung pagsaway ng Diyos sa kanila? So, iniwan po nila yung kanilang unang pag-ibig. Kaya, nawala na po yung pag-ibig. Unang pag-ibig ay iniwanan po nila. Sa una, may pag-ibig maganda, pero iniwanan po nila yung unang sigla. So, number 2, ito po ay persecuted. Inusik. Hindi sila umusik, inusik sila. So, ganun din po tayo. Inuusik po tayo kapag mula nung ligtas po tayo. Persecution. Yung pag-uusik. So, number 3. So, compromising. So, ano po yung compromising? Nag-church po sila, pero may kasamang kasalanan. May kasamang, minsan nagsisinungaling, minsan sumasali sa mga makamundong bagay, compromising, halo, mix. Yung kasalanan ng salibutan ay tinatanggap pa rin. Tapos, sa linggo, nagsi-church. Sumasama sa mga ministry, pero tinatanggap pa rin po yung kasalanan ng salibutan. Compromise. Ito, number 4 ay corrupt. Okay? Mas matindi po ito, corrupt. Okay? Corrupted church. Okay? Number 5, patay na. Ito yung pinakamatinding case. Patay na church. Okay. Tapos, number 6 po.
So, faithful church. Sincere na church. Faithful. Kahit konti lang sila, kahit mahina sila, pero binabantay, hindi niya iniiwan yung kanilang pag-ibig, hindi niya iniiwan yung kanilang pananampalataya, nakitiis. Faithful church. Yung number 7, ito po ay hindi mainit, hindi malamig. Maligamgam. Maligamgam na church. Ito po yung church sa last days. Kaya sa itong 7 churches po, di ba yung number 7, ang complete number, kaya itong 7 churches po ay kumakatawan ng lahat ng churches sa church history. Ito po yung 7 churches po ay kumakatawan ng lahat ng churches sa history ng church. Okay? Mula sa panahon po ng mga apostol hanggang sa second coming of Jesus. So, unang church, Ephesus Church, katulad po ng mga church sa unang panahon, sa panahon po ng mga apostles, mainit po sila, mainit. No? Mainit po sila sa pag-ibig, pero unti-unti, so lumalami po yung kanilang pag-ibig, tapos iniwanan po nila yung unang pag-ibig. Yun po yung unang church. Na unti-unti, ito yung Smyrna Church, saka yung Philadelphia Church, persecuted church, tapos faithful church. Yung dalawang church lang po ay pinuri ng Panginoon. Yung 5 ay lahat sinaway. 5 po ay sinaway, 2 po ay pinuri po ng Panginoon. So, number 2, kaya chapter 2, verse 8. Verse 9, alam ko ang inyong kapikatian. Alam ko ang inyong karalitaan. Ito po yung karalitaan. Ano po ito karalitaan? So, dukha. Walang pera. So, ayaw natin karalitaan. Ano po yung gusto po natin? Kayaman. Yun po yung hinahabol po ng maraming tao. Ayaw natin karalitaan. Medyo malalim kang Tagalog po ito. So, karalitaan. Alam ng Panginoon na mahirap sila. Alam ko ang inyong kapikatian. Alam ko ang inyong karalitaan. Unit, anong sabi? Ikaw ay? Anong sabi ng Panginoon? Unit, ikaw ay? Anong sabi ng Panginoon? Unit, ikaw ay mayaman. Alin po ba ito totoo? Mayaman sila o hindi? Karalitaan, hindi ito, baliktad po ito sa kayamanan. Sabi ng Panginoon, alam ko na inyong karalitaan, unit ikaw ay mayaman. Mayaman po ba sila? Sa salibutan, hindi sila mayaman. Sa salibutan, dukha sila. Walang pera. Katulad natin. Meron po ba dito mayaman? Konti lang. Alam din ng Panginoon na tayo po alam din po ng Panginoon yung ating kapikatian. Alam din po ng Panginoon yung ating karalitaan. Pero anong sinasabi ng Diyos sa atin? Sa kanila, ikaw ay mayaman. Ganun din po ba sinasabi ng Diyos sa atin na ikaw ay mayaman? Sana ganun. Kahit hindi ka mayaman sa pera, pero mayaman ka sa pananampalataya. Sana maging ganito po yung ating pamumuhay. Sana maging ganito po yung ating Christianity. Kahit hindi tayo mayaman sa salibutan, sana
may maging mayaman tayo sa pananampalataya. Yun po yung tunay na kayaman. So chapter 3, verse 7. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ang sinasabi ng banal, ng totoo, na may susi ni David, na nagbubukas at hindi may sasara ng sinuman, na nagsasara at walang makakapagbukas. So ito po ay patungkol sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang Panginoon po ay banal, totoo, may susi ni David, nagbubukas ay hindi may sasara ng sinuman, nasasara ay walang makakapagbukas. Sinabi po ng Panginoon, verse 8, alam ko ang inyong mga gawa, tingnan mo, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintong bukas na hindi may sasara ng sinuman. Alam ko ikaw may konting kapangyarihan, ngunit tinupot mo ang aking salita at hindi mo itinakil ang aking pangalan. Ito po yung sinabi ng Panginoon sa Philadelphia Church. May konting kapangyarihan. Katulad po natin, tama po? Katulad po natin, hindi tayo matalino, so hindi tayo marunong ng maraming bagay. So, konting kapangyarihan, katulad po natin, Philadelphia Church. Konting alam. Hindi tayo marunong sa mga maraming bagay. Konting kapangyarihan, pero yun po yung ginagamit ng Diyos. Yung konting kapangyarihan po nila ay ginamit ng Diyos para matupad po yung dakilang kalooban niya. Philadelphia Church. Tinupat po ang aking salita, yun po yung maganda. Kahit konting kapangyarihan, kahit wala kang kakayahan, pero yung sinabi ko sa inyo, kahit papaano, tinupat mo na. Salamat. Salamat sa iyo. Tinupat mo ang aking salita. Alam ko na ikaw may konting kapangyarihan. Hindi ka mahusay magsalita, so wala kang maraming mga yung magagandang idea, wala sa iyo, pero tinupat mo ang aking sinabi. Yun po, ganitong tao, ganitong Kristiyano po ay hinahanap ng Diyos. Hinahanap po ba ng Diyos yung mga mayayaman sa salibutan? O hinahanap po ba ng Diyos yung mga matatalino sa salibutan? Hindi po. Hindi po ganong tao hinahanap ng Diyos. Yung hinahanap ng Diyos sa mundong ito, isang tapat na tao, kahit kulang yung mga maraming kulang sa kanya, pero sinisikap niyang tuparin yung salita ng Diyos. Pag ganito yung sinabi ng Diyos sa atin, Panginoon, susundin kita. I follow you. Kahit marami akong kulang, wala akong alam, wala akong pera, pero sisikapin kong tuparin ang inyong sinabi sa akin, Panginoon. Ganong tao po ay hinahanap ng Diyos. Yung mga matatalinong tao, yung mga mayamang tao, yung makapangyarihang tao, ay malayo sila sa Diyos. Sa loob ng church, di ba yung ganitong tao katulad po ng mga Smyrna churches, Philadelphia churches, hindi sila mayaman, pero mayaman sila sa harapan ng chapter 3, verse 14. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea isulat mo,
Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng amin ng saksing tapat at totoo ng pasimulan ng paglalang ng Diyos. Alam ko ang inyong mga gawa. Ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig kong sana ikaw ay malamig o mainit. So, yung Laodicea Church. Anong salitang paulit-ulit nakikita po natin? Sinabi ng Panginoon dito, alam ko ang inyong mga gawa. Alam ko ang inyong mga gawa. Lahat ng mga ginagawa po natin, alam ng Diyos. Alam din, sabi po dito, alam ko na ikaw ay, alam ko ang inyong kapikatian. Anong ibig sabihin? Alam ko na inuusik ka ngayon. Alam ko ang inyong karalitaan. Anong ibig sabihin? Alam ko na mahirap ka ngayon. Yung sitwasyon mo, may sakit ka. Alam ko ang inyong mga gawa. So, lahat po ng buhay po natin, lahat po ng mga sitwasyon po natin ay alam ng Diyos. Alam mo. Ikaw ay hindi malamig o mainit man. Yung ating Christian living, yung ating puso ay alam ng Diyos lahat. Kung mainit tayo, o malamig tayo, o ganito. Verse 17 po, sapagkat sinasabi mo, ako ay mayaman, naging mariwasa, at hindi ako nangailangan ng anuman, hindi mo nalalaman ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulak, at hubak. Sabi po ng mga Laodicea churches, mayaman ako, masagana ako, hindi kulang, sapat na. Pero yung totoong kalagayan po nila ay ano po? Aba, kahabag-habag, maralita, dukha sila sa harapan mo. Mayaman sila sa salibutan, pero dukha sila sa harapan ng Diyos. Ano po yung choice po natin? Ano po yung magiging choice po natin? Mayaman sa salibutan o dukha sa harapan ng Diyos? O kahit dukha po tayo sa salibutan, mayaman tayo sa harapan ng Diyos. Ano po yung choice po natin? Dalawang lahat mayaman? Mayaman sa mundo, mayaman sa harapan ng Diyos? Wala pong ganung opsyon. Dalawa lang yung opsyon. Dalawa lang opsyon. Mayaman sa salibutan o mayaman sa harapan ng Diyos. Mayaman sa faith. Sa salibutan, ano po yung kailangan po natin? Kontento, masiyahan. Masiyahan sa mga bagay na ibinigay ng Diyos. Magpasalamat pa rin. Kahit anong mangyari, magpasalamat pa rin. Kailangan po natin sikapin maging mayaman sa harapan. Yung Thessalonica, yung Laodicea Church. Okay? Kaya yung reseta po ng Panginoon sa kanila, verse 18, ipinapayo ko sa inyo na bumili ka sa akin ng gintong dalisay ng apoy upang ikaw ay umaman. So, ano po yung reseta ng Panginoon sa kanila? Bumili daw ng gintong dalisay. Gintong dinalisay ng apoy upang maging mayaman. Upang umaman. Gintong dinalisay ng apoy. Anong ito? Gintong dinalisay ng apoy. Ito po ay pagsubok sa Diyos. So, paano po tayo yumaman sa faith? Yung faith po natin ay sa una, baby Christian. Maraming halong dumi ng kalibutan. Kaya para maging dalisay po tayo, para maging dalisay na ginto, kailangan dumaan sa maraming pagsubok, apoy po. Habang dumadaan po tayo sa apoy, doon po, dinalisay tayo. Dalisay. Nagiging dalisay na ginto. So, pumunta po tayo sa unang Pedro, chapter 1.
Unang Pedro chapter 1, verse 6 po. Sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Verse 7. So, basahin po natin ito, 3, 2, 1. Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy na mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesus Kristo. Yung apoy. Ano po ang apoy dito? Sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Kung magkaroon po tayo ng desisyon, mula nung ligtas po tayo, so lahat po ng mga totoong ligtas na Kristiyano ay may desisyon tayo. May desisyon. Ano pong desisyon? Katulad po ng ito. So, ano ang isutukulis sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ano ang gagawin ko? Mabubuhay ako para sa Panginoon. So, lahat po ng mga taong ligtas, kung wala pa po kayong ganitong mga decision o resolution, kung wala pa po kayong ganitong mga resolution sa puso mo, ano ang gagawin ko para sa Panginoon? Kailangan check yung salvation mo. Lahat po ng mga taong ligtas ay mayroon pong ganitong mga resolution. Ako ay hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay at isa sa laysay ang gawa ng Panginoon. Kung meron po tayong ganong mga resolution, alam po ba ninyo, yung ating mga resolution ay susubukin po ng Diyos. Susubukin mo. Para yung ating mga puso, yung ating resolution, para mapatunayan na ito ay tunay. Dalisay na. O emotional na. Kaya sinusubok po ng Diyos yung ating mga pananampalataya, yung decision, mga resolution sa pamagitan ng maraming pagsubok. Yun po yung apoy. Minsan financial testing. Minsan may problema sa health, yung condition. May sakit sa katawan. Minsan, yung testing po ay sa pamagitan ng pamilya. Hanap buhay, trabaho. So, iba't ibang uri ng mga testing ay ginagamit po ng Diyos. Dalawang purpose sa lahat ng testing. Okay? Bakit kailangan po natin dumaan sa testing po ito? Una sa lahat, para malaman po natin kung ano po ang tunay na faith po natin. Para hindi tayo madaya ng ating sarili. Medyo okay na yung Christian life po. Para hindi tayo madaya ng ating sarili, kailangan po tayo dumaan sa testing ng apoy dahil habang dumadaan po tayo sa apoy ng yung pagsubok, doon po lumalabas po yung ating totoong puso. Walang daya doon. Pag nahirapan po tayo, doon po lumalabas po yung ating totoong puso. Yun po yung totoo. Hindi sa bibig lamang. Yung ating action. Alam po ba yung ating action? Parang mga bulalo. Diba? Masarap po ba yung bulalo? Masarap po yung bulalo. Mga gaano katagal po yung mga boiling ng bulalo? Habang tumatagal po yung mga boiling, so mga lahat ng mga malalalim na lasa ay doon po lumalabas. Habang dumadaan po tayo sa matinding pagsubok, yung apoy, doon po lumalabas po yung ating totoong puso. Gusto ng Diyos makita po yon, yung totoong puso po natin. Yung tunay na puso po natin. Yun po yung gusto ng Diyos makita sa atin. Yun po yung unang
unang reason, unang purpose sa lahat ng testing ng Diyos para malaman po natin yung ating totoong kalagayan. Para matanggal po yung mga bubble sa ating Christian living. Maraming bubble. Okay? Yung totoo ay ganito lang mga totoong mga size, pero maraming bubble. Mukhang malaki. So, pangalawang purpose po sa pagsubo, mula nung nakita po natin yung ating totoong faith, yung second step, so paano? Anong gagawin ko? Ganito lang po yung mga faith ko, maliit pa, baby pa ako. Yung ating yung growing sa faith, ay sa pamagitan din po ng mga pagsubok, yung ating growing. Kapag nahirapan po tayo sa ating Christian living, nahirapan po ba kayo sa inyong mga Christian living ngayon? Kung ganun po, nasa proseso po kayo ng growing. Kung walang ganong struggle sa Christian living, kapag nag-enjoy po sila sa makamundong bagay, ibig sabihin, puminto na po yung kanilang growing. Lahat po ng mga gustong lumago sa kanilang Christian living ay may struggle sa puso. Struggle. Huwag po kayo masyadong mag-alala dahil nasa tamang way ka na. Nasa tamang way. Kahit malayo pa sa destination, pero nasa tamang way. Right way. May struggle ka sa puso. Chapter 4, unang Pedro chapter 4, verse 12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring may isang katakatakang bagay na nangyari sa iyo. Para yumaman po tayo sa faith, so ito po yung kailangan po mangyari sa atin. Kailangan dumaan po tayo sa pagsubok. Dahil, habang dumadaan po tayo sa pagsubok, so dinadalisay po tayo ng atin. Dinadalisay. Yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos ay unti-unti mawawala, matatanggal. Habang dumadaan po tayo sa apoy. Yung apoy, init. Kaya ayaw po ito ng maraming tao. Pero yung Kristiyano po ay kailangan po natin ito i-welcome. Tanggapin po ng masaya. Masakit ba nito? Pero malaking pakinabang po yung mga pagsubok ng apoy. So yung tunay na kayamanan po ay tingnan po natin. Balik po tayo sa unang Pedro. Yung Santiago chapter 2 verse 5. Santiago chapter 2 verse 5. Makinig kayo, minamahal kong mga kapatid, hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa salibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian na kanyang ipinako sa mga nangmamahal sa kanya?
Yung topic po ng sermon po natin ngayon ay Be Rich in Faith and Good Work. So, be rich in faith and good work. Kaya ito po, Santiago chapter 2, verse 5, upang maging mayaman sa pananampalataya. Ito po yung tunay na kayamanan. Kaya sinabi ng Panginoon sa mga kapatiran sa Smyrna, alam ko ang inyong mga karalitahan, ulit ikaw ay mayaman. Hindi sila mayaman sa salibutan, pero mayaman sila sa pananampalataya. Dumaan po sila sa maraming kapikatian. Habang dumadaan po sila sa kapikatian, ano po yung nangyari? Doon po sila lumago sa kanilang pananampalataya. Anong ibig sabihin, lumago sa pananampalataya? Sa madaling salita, close po sila sa Diyos. Mas malapit po sila sa Diyos. Yung faith, yung rich in faith, ay close. Sa madaling salita po, kung malapit ka sa Diyos, kung close ka sa Diyos, mayaman ka. Kung malayo ka sa Diyos, maralita ka sa harapan. Kaya isi-check-in po natin yung ating sarili, malapit pa ako sa Diyos o malayo ako sa Diyos? Paano mapalapit po tayo sa Diyos? Kung walang reading, kung walang Bible, kung walang worship ka sa ating puso, malapit po ba? Pwede malapit tayo sa Diyos? Hindi pwede. Para maging malapit po tayo sa Diyos, dapat malapit po tayo sa Kanyang Word. Kaya yung mga kapatiran na hindi napabasa ng Bible o hindi nakikinig ng Kanyang salita, ay hindi pwede maging close to God. Sa testimony, sa prayer kaya sana, lumago ako sa faith, pero walang reading Bible, paano lumago sa faith? Kaya, first step po, para maging close to tayo sa Diyos, close to God, kailangan reading the Bible. Daily reading. Meditation. Pagbabasa, meditation, sa mga listening. Tapos yung final step po, ano po? Yung pinaka-final step, obedience. Reading, meditation, obedience. Yun po yung mga complete step. Di ba yung tatlong H? So, sinabi po ito sa mga kapatiran sa Cell Group Fellowship. Tatlong H. Okay. Sa head. Tapos, pangalawa, heart. Okay. Pangatlong H, hand. Ulo, pakikinig. Pakikinig, listening, words of God, hearing. Okay. Dito, pumapasok, tapos saan dumadaan? Sa puso. Ito, nangyari po dito, faith. Tapos, saan po dumadaan? Sa kamay dapat lumabas. Kamay. Head, heart, tapos, hand. Ito po ay action. Dapat dito dumating. Yung words of God na pumasok sa ating tenga, okay, minsan lumalabas sa kabilang tenga. Walang dumarating sa puso. Minsan ganun po yung nangyari sa sermon, dito pumapasok. Pero lumalabas sa kabilang tenga. Kaya yung ulo lang masakit. Yung words na pumapasok sa ating tenga, sa ulo muna, tapos dapat dito bumaba sa faith. Ito po yung faith para ng panatay.
Tapos, hindi pwede dito lang. Yung salita, yung words of God na dumating dito sa puso natin, sa heart, dapat lumabas sa ating hand. Action. Obedience. Nasana po yung words of God sa inyo. Dito lang, o nandito na, o nasa kamay na. Ano po nasa kamay na? Kilot. Kung dito lang po, lagi, naninira yung words of God, ano mangyari? Ulo lang lumalaki. Yung katawan maliit. So, hindi pwede ganun. So, para maging close po tayo sa Diyos, siya po yung yumaman, yung reading the Bible, meditation, hanggang obedience. Sa ganung mga proseso, lumalapit po tayo sa Diyos. Maging close po tayo sa Diyos. Ito yung kalooban niya. Hinahanap po yung kanyang kalooban. Kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay ko, yun ang gusto kong malaman. Kapag isabi na po ng Diyos sa atin yung kanyang kalooban, ito yung mga vision ko, ito po yung pangarap ko sa buhay, ito yung tutuparan ko sa buhay ko ngayon, sa natitirang buhay. Best friend ko siya ng Diyos. Best friend. Mayaman siya sa Diyos. Pangalawa po, in good works, First Timoteo, unang Timoteo, chapter 6, verse 17 po. Unang Timoteo, chapter 6, verse 17. Ang mayayaman sa salibutang ito, ataasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa kanyamanan, hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Verse 18 po, dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabuting gawa. Rich in good works. Rich in good works. Dapat maging mayaman sa good work. Ano pong good work ito? Mabubuting gawa. Yung mga tulong-tulong sa kapwa. Mga isang bahagi ng good works, pero hindi po yung lahat. Yung good works po ay sa madaling salita ay kalooban ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos ay pinaka-good work. Ano po yung pinakakalooban ng Diyos? Salvation ng mga lost souls. Ito ang kalooban ng aking Ama. Na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya yung sumampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan, eternal life, salvation, born again. Kaligtasan po ng isang naligaw na kaluluwa. Yun po yung good word. Good word. Kaya, kung sumasama po kayo sa mabuting gawa ito, pag sumasama po kayo sa gawain ng pagligtas, yung soul-saving works, mayaman ka. Pero kung walang pakialam sa gawain ng pagligtas, kung walang pakialam sa evangelism, walang naramdaman sa mga naliligaw na kaluluwa, walang sacrifice para sa kaligtasan po ng ibang mga kaligtasan ng naliligaw na kaluluwa, so, hindi mayaman sa Diyos. Mayaman sa salibutan. Pero hindi mayaman sa Diyos. So, Lucas chapter 12, Lucas chapter 12, verse 21. Lucas chapter 12, verse 21. So,
Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Alam po natin yung story po ito, yung isang mayamang lalaki, nagtipon siya ng lahat ng kanyang mga ari-arihan sa kanyang bagong bodega. So, giniba niya yung dating kamalik na maliit, tapos nagtayo siya ng isang panibagong kamalik na malaki, doon nagtipon siya ng lahat ng kanyang mga ari-arian. Sabi niya, kaluluwa, marami ka nang nakaimbak para sa maraming taon. Magsaya ka, kumain ka, uminom ka. Pero sabi ng Diyos sa kanya, hangal, sa gabing ito, kukunin ang inyong kaluluwa. Hangal siya, hindi siya mayaman sa Diyos. Mayaman siya sa salibutan, pero hindi siya mayaman sa Diyos. Sino po yung mayaman sa Diyos? Nagtitipon ng kayamanan para sa Diyos. Anong ibig sabihin? Yung pagtitipon ng kayamanan para sa Diyos. Yung pinakamahalaga po sa harapan ng Diyos ay kaluluwa. Yung mga taong ligtas, kaya bilangin po ninyo sa oras na ito kung sino po yung naligtas sa pamagitan mo. Mula nung ligtas po tayo hanggang ngayon. Sino po ang naligtas sa pamagitan sa pamagitan mo? Sino po yung kayamanan mo? Kahit walang mga ligtas sa pamagitan po ng evangelize, pero kung nagsisacrifice po tayo sa gawain ng evangelism, doing Bible seminar, so nandyan ka, nagsisacrifice, tumutulong para sa mga gawain ng kaligtasan. So, marami na, mayaman ka. Maraming kaluluwa ay naligtas sa pamagitan mo. Kahit hindi po natin alam lahat kung sino-sino na saved. Halimbawa, summer retreat o dating youth Bible camp. So maraming umattend po sa youth Bible camp na saved. Meron pong mga iba-iba yung bahagi ng mga evangelism. Yung mga speaker, sila po yung nagturo ng mga words of God, ebanghelyo. Meron din pong mga nanay na nagluto para sa mga sa kanila. Meron pong mga naglinis, nagmasyal. So, iba-iba yung kanilang mga ministry. Yun po yung lahat po ay ginagamit po ng Diyos para maligtas po yung mga naliligaw na kaluluwa. Yung sacrifice mo para sa salvation ng iba, yun po yung kayamanan. Kaya kung wala akong ginawa para sa kaligtasan ng iba, ibig sabihin, so, maralita ako. Pero kung sumasali po tayo sa gawain ng evangelism at maraming naligtas, kayo po ay mayaman sa harapan. Kaya yun po yung mayaman sa Diyos, yun po yung mayaman sa mabubuting gawa, yun po yung mayaman sa pananampalataya. Second Corinthians chapter 6, Pangalawang Korinto chapter 6, verse 10. Second Corinthians chapter 6, verse 10. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ulas sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tula sa mga dukha, gayon din pinapayaman ng marami. Gaya ng walang pag-aari, gayon may meron ng lahat ng mga ng bagay. Tula sa mga dukha,
Gayon may pinayayaman ng marami. So, paano po ito? Dukha. Isang dukha ay pinayayaman marami. Anong ibibigay? Yung dukha ay walang ibibigay. Tama po? Kapag dukha, walang ibibigay. Paano pinayayaman ng marami? Ano ang ibinibigay dito? Yung faith niya. Yung faith. Kaya, dati po, dukha tayo, dukha. Hanggang ngayon, dukha din po tayo sa salibutan. Pero yung ating spirito po, dati, dukha. Pero, yung dukha ay, yung spirito na sa dukha, ay sabi sa Biblia, mapapalad yung dukha sa spirito. So, Mateo, tingnan po natin, Mateo. Matthew chapter 5, verse 3. So, basahin din po natin ito, 3, 2, 1. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So, mapapalad yung dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yung dukha po dito, hindi po yung mga physical na meaning. Hindi po yung physical na dukha. Yung dukha po dito ay yung mga taong naghahanap ng katotohanan. Yung dukha sa espiritu. Dukha sa espiritu ay laging naramdaman yung kulang. Kahit may pera, naramdaman po yung kulang. Uhaw pa rin sa katotohanan. Ano ba yung layunin sa buhay ko? Bakit ipinanganak ako sa mundong ito? Ano ang purpose ng buhay ko? Dukha sila sa espiritu. May question po sila. May tanong po sila sa buhay. May tanong sa buhay. Sino ako? Saan ako galing? Ano ang mangyari pag namatay na ako? Kamatayan ba yung pinakadulo ng buhay ko? Ano ba yung meaning sa buhay? 78 years na buhay dito. Bakit maraming mga pagsubok nangyari? Bakit ganito yung buhay ko? Maraming problema. Ito ba talaga lahat sa buhay ko? So, yun po yung mga dukha sa espiritu. Pero nung umattend po tayo sa Bible Seminar, at habang nakikinig po tayo sa Bible Seminar, doon po, nasagot na po yung ating mga tanong. Ganito pala yung reason bakit ipinanganak ako sa mundo. Dati, naisip ko na loser ako sa buhay, loser ako sa mundo ito. Fail. May sakit, hindi ako nagtagumpay, ganito yung buhay, wala akong pag-asa, dami mga problema. Pero nung unawan po natin yung kaligtasan, doon po natin nalaman kung gaano kahalaga ako sa harapan ng Diyos. Napakahalaga ako sa harapan ng Diyos. Kaya namatay siya sa krus. At lahat ng kasalanan ko ay natubos na. Dumanak po yung kanyang banal na dugo para sa akin. Ganong kamahal ako ng Diyos. Ligtas na. Okay? Panibagong buhay, panibagong pag-asa, patungo sa langit. Doon po tayo maging mayaman. Dukha sa espiritu, pero ngayon, mayaman na tayo. Ako, anak, ako ng Diyos. Kahit dukha tayo sa salibutan, maralita tayo sa salibutan, pero mayaman tayo sa harapan ng Diyos. Bilang isang taong mayaman, so meron na po tayong ibibigay. Ano po yung ibibigay? Yung ating faith.
yung ating hope, yung ating pananampalataya, yung pag-asa, yung pag-ibig, yun ang ibibigay po natin. Kaya, pinayayaman natin marami. Dukha sa salibutan, pero pinayayaman po natin ang maraming tao. Yun po yung ating evangelism. So, balik po tayo sa yung main text po natin, unang Timoteo. Unang Timoteo chapter 6, verse verse 15. Chapter 6, verse 15. Verse 14, magmula verse 14, babasahin ko po, na ingatan mo walang dungis at walang kapintasan ang utos hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang ipahahayag sa taktang panahon. So, ito po yung hinihintay po natin, yung kanyang second coming. Ipapahayag niya sa taktang panahon, yung papakpakitan ng ating Panginoon Kristo. Verse 15, siya na mapalat at tanging makapangyarihan, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, siya lamang ang walang kamatayan, ang nanirahan sa liwanag na di malapitan, hindi nakita ng sinumang tao o makita man. Sumakanya nawa ang karangalan at paghaharing walang hanggang. Amen. So, verse 14, 15, 16 po, bakit nabanggit po niya po sa Pablo po ito? Yung second coming of Jesus. Malapit na. Darating siya, babalik siya. Kaya, ingatan mo ang utos ito hanggang sa kanyang second coming. Para sa mga dukha sa salibutan, sinasabi po ni Apostol Pablo para sa mga dukha sa salibutan. Huwag kayong maglungkot. Huwag kayong masyadong mabalisa. Malapit na yung second coming. Be rich in faith and good works. Sinasabi naman po niya sa mga mayaman sa salibutan, huwag kayong magmalaki sa inyong kayamanan. Second coming of Jesus, malapit na. Huwag kayong magmayabang. Huwag kayong magmata sa inyong kayamanan. Yung kayamanan mo sa salibutan hindi tiyak. Umasa ka lang sa Diyos. Yun po yung mga warning niya sa mga rich. Encourage po niya sa mga dukha. Kaya, ngayon po, so pinag-usapan po natin yung tunay na rich. Okay? Yung kayamanan. Kung ano po ang totoong kayamanan na dapat natin hanapin. Kung hindi po natin alam yung Biblia, siguro nandun pa rin po tayo sa pakikipaghabol sa kayamanan sa salibutan. Nanganais yumaman, yun po yung akala po natin na successful life. Pero ngayon, nakita na po natin yung panibagong kayamanan. Kayamanan sa langit. Yung kalooban niya, kalooban ng Diyos ay yung kaligtasan ng mga naliligaw na kaluluwa. Isang kaluluwa po ay pinakamahalaga sa harapan niya. Kaya yung ating buhay po ay dapat invest
para sa dakilang kalooban ng Diyos. Kaya be rich in faith and be rich in good works and gospel. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe na ipinakaloob niyo po sa amin. Nawa lahat po ng mga kapatiran ng Canon Church ay maging mayaman sa pananampalataya at maging mayaman sa mabubuting gawa at kalooban ng Diyos. Tulungan niyo po kaming lahat upang patuloy po kami lumago sa aming pakakilala sa inyo. Gamitin niyo po kaming lahat para sa kaligtasan ng mga maraming naliligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Lalo na po yung mga bagong ligtas na kapatiran po dito, tulungan niyo po sila na manatili sa iglesia ng Panginoon. Ingatan niyo po silang lahat. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesu Cristo. Amen.